Sa pananalangin ni Jesus sa Ama, ito ang hinihiling niya. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang ganda ng hangad ni Jesus sa kanyang mga alagad sa simbahang itinatag niya dito sa lupa. Ingatan tayo. At ganun-ganun din ang saloobin ni San Pablo. Natatandaan niyo po yung unang pagbasa? Ang babala ni Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan. Kailangan lagi tayong mag-ingat. Saan? Ano nga ba ang dapat nating iingatan lagi? Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ingatan tayo sa masama. Na kahit natirito tayo sa lupa, sana wag tayong maging makasanlibutan, manatili pa ring makalangit, tumitilngala. Si Pablo ang babala sa atin na pag-iingat, ingatan daw tayo doon sa mga darating na mga sinungaling. Sisira sa katotohanan. Maraming magiging mapagbalat kayo tulad ng mababangis na hayop, nasisilo, wawasak sa kawan. Ngayon pa lamang, lagi nating ihanda ang ating kalooban, bantayan ang sarili, maging ang ating kapaligiran sa mga nais sumira, magwasak sa bayang itinatag ni Jesus. At paano natin gagapiin ang kasinungalingan? Paano natin ito susupilin? Ang sabi ni Jesus din sa Ebanghelyo, yung ating pagtatalaga ng ating sarili tulad ng ginawa niya sa katotohanan, sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Masusupil natin ang kasinungalingan sa pamamagitan ng katotohanan. At ito po yung isang mabisa na pag-iingat sa ating sarili. Alam niyo po, habang ako'y patuloy na umiidad na rin kahit papano, ang napagtanto ko sa buhay na ito, ang pinakamabisang sandata sa pakikibaka sa buhay, saan man po kayo makarating, anuman ang ating pagdaanan, ang isa sa pinakamabisang sandata sa ating pakikibaka sa buhay ay debosyon sa katotohanan. Kapag tayo ay may debosyon sa katotohanan, paninindigan natin, pangahawakan at ipaglalaban ang katotohanan. Kahit po tayo ay siraan ng mga sinungaling, mananatili pa rin tayong nakatayo. Kahit po tayo ay lapastanganin ng mga mapagbalat kayo, kahit paanong gawin nilang paninira o pagwasak sa atin, yung mga nasa panig ng katotohanan mananatili. Hindi mawawala sa atin ang peace of mind, ang serenity. Kasi ang nasa katotohanan ay nasa kaliwanagan. Hindi makukuha ang kapayapaan ng ating kalooban. Kaya first point po, ngayon pa lamang patuloy nating pag-ibayuhin ang debosyon sa katotohanan. Kahit po tayo mapahiya, kahit tayo masaktan, kahit tayo maging masama sa paningin ng iba, basta manatili tayo sa katotohanan, yun po ang pinakamahalaga. Kasi pagdating naman ng huling araw ng ating buhay, lahat tayo magsusulit sa Diyos at wala tayong maitatago. Batid ng Diyos ang lahat sa atin. Kaya yung debosyon sa katotohanan, very powerful weapon to conquer even the world. Pwede nating tanungin sa ating sarili, tayo ba namumuhay pa sa katotohanan?
o marami pa tayong ikinukubli o itinatago? Ito po ay nabanggit ko na sa inyo noong mga unang araw ko pa lang dito sa parokya. Pero hindi ko naman tiyak na napakinggan nyo ito kasi marami ang misa sa araw ng linggo. Let me repeat this. Yung pong tatlong ganap na kautusan ng katotohanan. Favorite ko po kasi talaga ito. Kasi lagi kong nare-remind ang sarili ko sa pamamagitan nito. Madali naman talagang tandaan kasi very common, very basic kung tutuusin. Pero, lilinawin ko, ito po ay kautusan ng katotohanan. Pag sinabing utos, hindi po ito suggestion, hindi ito request, hindi ito opinion, ito ay command, may bite, may authority. Kasi ang nag-uutos ay katotohanan. At dahil katotohanan, applicable sa lahat, kahit anong relihiyon, kahit anong uri ng pananampalataya. Kaya maganda ito po ay ating pagnilayang mabuti. Tatlong ganap na kautusan ng katotohanan. Ano po ito? Una, sambahin ang Diyos. Alam na nating lahat yon, kaya nga siya Diyos, sinasamba. Pangalawa, mahalin ang tao. Alam na rin natin yon, golden rule. Love others as you love yourself. Do unto others what we want others do unto us. Aral ni Kristo yan. Pangatlo, gamitin ang bagay. Ngayon, anong wisdom, anong karunungan ang mapupulot natin dito? Huwag po pagpapalit-palitin. Huwag tayong mako-confuse sa tatlong ganap na kautusan ng katotohanan. Sambahin ang Diyos, mahalin ang tao, gamitin ang bagay. Ang Diyos po ay sinasamba. Kapag sinabing sinasamba, hindi lang natin basta minamahal ang Diyos. Yes, minamahal ang Diyos, but with all our heart, with all our minds, with all our soul, with all our strength, with our total being. And that is equivalent to adoration. Kailangan klaro ito. First thing first, ang Diyos ang dapat first priority. With our total self, siya ay iibigin ng buong buo. At yun po ay pagsamba. Diyos lang ang nararapat doon. Siya'y sinasamba. Hindi siya basta-basta minamahal. Marami po sa atin nagmamahal sa Diyos. Kaso yung pagmamahal lang, as I said, ang Diyos ay hindi basta-basta minamahal. Yung iba, nagmamahal sa Diyos lalo na kapag tuwing linggo lang, obligadong magsimba. Baka yung iba kaya lang sumimba ngayon kasi sponsor. Ang pagmamahal sa Diyos, always and everywhere, with whole heart. Hindi siya basta-basta sinasamba. Hindi siya basta-basta minamahal. Siya'y sinasamba. Higit sa lahat, ang Diyos ay hindi ginagamit. Kasi ito po ang malala ngayon. Naku, eye-opener po ito. Marami ngayon gumagamit lang sa Diyos. Kahit yung paggamit sa ating paglilingkod kuno sa simbahan. Minsan, ang laking temptation nito sa mga lay ministers po o sa mga LCM or Mother Butler, lalo po sa aming mga pari. Minsan, pag gusto naming makakuha ng special treatment or privilege, ako po ay sa simbahan, ako po ay naglilingkod sa simbahan. Pag gustong papasukin sa isang subdivision para hindi na kailangan ng sticker o ano paman, ako po ay pari. Nako. Minsan, naa-abuse ang pagkapari. O kaya, ang madre kasi kahit hindi magsalita ay kasi kita na yung belo. Abusing our entitlement, that is tantamount of using God. At delikado po yun, mabigat na kasalanan. Kasi ang Diyos ay sinasamba, hindi minamahal, higit sa lahat, hindi dapat ginagamit. Nung seminarista po ako, meron akong kaklase.
Kaya lang gustong magpari. Kasi pag daw naging pari, nagkakaroon ng magandang kotse at magandang kumbento. Iginagalang ng lahat, mayaman. Nako, pagka ganyan ang disposisyon, gagamitin pa ang simbahan para magpayaman. At merong iba, sa halip na tunay na naglilingkod sa simbahan, hindi na nga napaglilingkuran ng tapat, ninanakawan pa ang simbahan. This is a worse sin. Ang bigat. Kasi nga, ang utos ng katotohanan, sambahin ang Diyos. Hindi mahalin lang. Higit sa lahat, huwag gamitin. Applicable po ito sa lahat, ha? Huwag nga kayong magdamdam kung sakali man kayo'y tinatamaan kung sino man kayo. Hindi ko naman po kayo kilala eh. Ang pinapahayag ko lang katotohanan, bato-bato sa langit, tamaan ay sambutin at nang hindi masakit. Yung iba kasi masyadong sensitive. Pag medyo tinamaan, nagre-react agad ng masama, magre-retaliate pa. You will never grow. Ang salita ng Diyos matalas, magkabilay talim. Susugatan ka talaga pag may sakit ka sa iyong kaluluwa. Kapag nangusap ang katotohanan, masasaktan ka. Di ba may kasabihan tayo, the truth hurts? At kapag nasugatan ka, kapag tinatamaan ka pa, meaning to say, healthy pa ang konsensya mo. Pasalamat ka, may talab pa. Ang delikado kapag manhid na. Kapag makapal na ang kalyo, hindi na nagigilty. Alala ko yung misa ko dati doon, sa mga matitigas ang puso at makakapal ang konsensya. Dude, sa lahat lalo na ng mga naglilingkod sa simbahan, na kung umastay nagmamay-ari, walang may-ari ng simbahan kundi ang Diyos. Tayo'y mga katiwala lamang na dapat responsable. Di na nahiya yung iba kung umasta. Gagamitin pa ang simbahan. Minsan sa panunuluisit, ginagamit ang simbahan para mangurakot. May ganyan pong nangyayari, ha? Hindi lang po ito dito sa parokya natin, sa lahat ito. This is the crisis of our church nowadays. Ginagamit ang Diyos. Please, I'm not telling joke here. Sa mga napanggalingan ko rin na parokya, grabe ha. Kala mo tumutulong sa simbahan sa panunulisit? May kickback pala. Akala mo tunay na naglilingkod? I don't know how I can deliver this that could penetrate your hearts. Wala po itong personalan. Thanks God. At least once in my life, now I'm here with you. Dapat nga masanay kayo laging makinig sa salita ng Diyos na solido, na handang dumurog ng matigas na puso. Kasi yun ang patron ninyo, si San Juan Bautista, baka nakakalimutan nyo. Siya ang tinig sa ilang. Handa pa kayang makinig ang mga taga-Kalamba sa tinig ng Diyos? Marami yata, sensitive Ang gusto laging pakinggan, entertainment. Pinupuri, pinapalakpakan, binobola. Anong saysay ng salita ng Diyos? Bakit po kasi napatapat sa topic ngayong araw na ito yung katotohanan Impronto po ito ha. Ay, kailangan ko magpigil-pigil. Hindi pa po ako katagalan sa inyo. I hardly knew you. Pero sa dami,
ng nagpipidback sa akin. I need to utter this truth to you. Kailangan niyong marinig itong katotohanan na ito. At huwag kayong magturuan. Lahat kayo, bawat isa sa atin, may pananagutan sa katotohanan ito. Wala pong may karapatang magmalinis. Pare-pareho tayong may diferensya. Baka kasi may inaiisip kayong pinatatamaan. Hoy, huwag ka nang lumayo pa. Sarili mo ang tingnan. Parang umuusok. Alam nyo, napakalalim nitong tatlong ganap na kautusan ng katotohanan. Huwag babali-balik ta rin. Kung ito'y alam na lalo na ng mga nasa politiko, ang Diyos ay sinasamba, ang tao ay minamahal, ang bagay ay ginagamit, kay simbahan o politiko o mga private sectors, this is basic truth. Kaya nagkakagulo ang mundo ngayon kasi hindi na isasabuhay ng tama ito. Ang bagay, okay ulit, ang Diyos sinasamba, hindi basta-basta minamahal, hindi lalo ginagamit. Ang tao, minamahal, hindi sinasamba. Kahit nga si Ray Valera, alam to eh. Sinasamba kita, higit sa iyong akalang, iniibig lang kita. Kung kasalanan man sa Diyos, nasambahin kita. Marahil ay maunawaan niya ang tulad ko, na labis nagmahal sa'yo. Masisisi niya ba ako, sinta? Ano lang po yun, pampagaan ng kaunti. Even the composer, alam niya na kasalanan sa Diyos ang sambahin ng tao. Kasi ang tao minamahal, hindi sinasamba. Minsan may lumapit sa aking miyembro ng Couples for Christ, Father, ayoko na pong mabuhay. Yung asawa ko, binigay ko ang lahat-lahat. Siya ang minahal ko, buong-buo, halos sambahin ko siya. Pero sumakabilang bahay. Ayaw ko na pong mabuhay. Ay mali. Ang tao, minamahal, hindi sinasamba. Kahit asawa mo pa yan na mamahal mo, magulang mo, anak mo, lahat tayo, pag namatay, hindi ka sa asawa mo babalik o sa magulang mo. Lahat tayo kay Lord babalik. Kahit nga gaano mo kamahal ang asawa mo darating at darating ang pagkakataon, it's either ikaw ang iwan niya o ikaw ang mang-iwan sa kanya. Sumakabilang bahay siya o sumakabilang buhay o ikaw. This is the reality. Kaya kung susundin natin itong tatlong ganap na katotohanan, utos ng katotohanan, mas magiging tama ang ating pagturing sa kapwa, pagpapahalaga sa bagay o kayamanan na meron ka. At higit sa lahat, ang lagi mong pag-una sa Diyos. Ang tao ay minamahal, hindi sinasamba, higit sa lahat, hindi ginagamit. Nako, nung seminarista ako, tuwing napapadaan ako sa crossing, laging may nang-aalok. Boss chicks. Tapos malalaman mo, sariling magulang ibinubugaw sariling anak. Kasi ang tingin niya sa anak niya parang possession lang, anak lang kita. Parang gamit lang kung ituring. Ang tao po, minamahal, hindi sinasamba, higit sa lahat hindi ginagamit. Kaya minsan hindi nagiging successful ang married life ng mag-asawa kasi hindi healthy ang kanilang sexual life. Bakit? Reklamo na naman ng Couples for Christ. Nagka-counseling sa akin. Father, grabe po yung mister ko. Naligo pa naman akong mabuti, nagpaganda, nagpabango, nag-ayos. Excited ako sa pagdating niya. Aba, nang dumating, Father, tinabihan nga ako. Pero nung natapos siya, tinulugan agad ako. Father, parang ginamit lang ako. It happens. Nangyayari yan. Dapat papasok tayo sa theology of the body Ang tamang pag-ibig,
na naayon sa kalooban ng Diyos ay pagbibigay ng sarili, hindi para isatisfy ang sarili. Because love is not selfish. Real love is selfless, self-donation, rather than self-gratification. Naku, hahaba mabuti, baka mainip kayo. Masyado ko lang yata kayong na-miss, kaya sobrang dami kong gusto sabihin sa inyo. Nandito pa lang tayo sa pangatlo. At sa pangalawa, ang tao ay mamahalin, hindi sasambahin, hindi sa higit sa lahat, hindi gagamitin. Ang bagay, ang kayamanan, ang anumang ari-arian, ginagamit. Kaya yung po mga mayayaman, pakinig po kayong mabuti, please. Maraming gamit ang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Maraming biyaya ang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Gagamitin lang yan, wisely. Paano? Gagamitin ang lahat ng ating ari-arian, kapangyarihan, talento, anumang yaman, para mas maraming matulungan at maging kaibigan. Para mas mapalapit sa Diyos. Wag na wag niyong hahayaan na yung inyong gamit o kayamanan ay minamahal ng sobra-sobra kaysa sa tao. Grabe, nakakalungkot. Magkakapamilya, nagdedemandahan dahil sa mana. Mas pinahalagahan pa ang pera kaysa sa kanilang relasyon. Alam nyo, kahit paulit-ulitin ko lang to pag nilayan nyo mabuti, nako, matutulala kayo, lalo na kung titingnan ninyo ang inyong sarili. Gagamitin lang to. Ngayon, may tinatawag na modern paganism. Hindi sa sinasamba literally yung pera na niluluhuran, hindi po, hindi naman ganon. Pero may mga tao, pagising pa lang sa umaga, wala nang ibang nasa isip, kundi kumita ng pera. Ang pinag-uukulan ng lakas at talino buong oras, kumita ng pera buong maghapon. Matutulag na lang, nagkukwenta pa. Nako, yun po, ang equivalent nun, para mo nang sinasamba ang pera mo, ang kayamanan mo. Lahat naman tayo ay alangan namang isama mo sa kabaong mo, mga titulo mo, mga bank accounts mo, mga alahas mo. Wala po tayo madadala. Sus Mariosep. Sige na po, mahaba na nga. Sama na tingin nyo sa akin Tatapusin ko na. Tayo po at least minsan ay nagkasama-sama. Kung mayroon man akong gustong maiwan sa inyo, ito. 3 ganap na kautusan ng katotohanan. Simula ngayon till the end of your life, consider it as your guiding principle in life. Consider this as almost next to the 10 Commandments. Sambahin ang Diyos, mahalin ang tao, gamitin ang bagay. Ang Diyos, number 1 ba talaga sa buhay mo? Ang tao, minamahal mo ba talaga o baka namimili ka lang? Baka mas mahal mo pa yung kotse mo kaysa sa driver mo. This is very, Ang dami nyo dapat marinig pang katotohanan. Sana lang ingatan nyo rin po ang inyong sarili lagi sa tamang pakikinggan. Baka kasi nawiwili kayong makinig sa sinungaling. Binobola kayo, tuwang-tuwa naman kayo. At kapag katotohanan ang pinapahayag, naiinis kayo. Kasi tinatamaan kayo. Please, people of God, napapamahal na nga po ako sa inyo Natututunan ko na kayong mahalin talaga. Kaso, I don't mean sana po tulad ng sabi ni Pablo at ni Jesus mismo sa Ebanghelyo,
Mag-ingat tayo, ingatan natin ang ating sarili, lalo na sa mga sinungaling, mga mapagpaimbabaw, na animoy mababangis na hayop, nawawasakin ang kawan, huhut-hutan. Higit natin laging pakikinggan lagi ang katotohanan with the use of the ears of our healthy conscience. Whenever you hear the word of God, harden not your hearts. Open it up instead, as well as our minds. Para may gustong kumontra, magsitayo na po ang lahat.